Welcome to The Big Story. I'm Gretchen Ho. I'm Pauline Verzosa. And I'm Sean Yao. Tonight's big stories. Iglesia ni Cristo is expecting at least 1 million of its members to turn up in Manila on Monday for what it stresses is nothing more than a peace rally. And COMELEC is telling midterm election candidates to stand down when it comes to early campaigning or they face disqualification. And EDSA is due for a massive makeover. We will be speaking to DPWH Director Lori Malaluan on exactly how the government plans to do that to the country's most problematic thoroughfare. January 13 will be one eventful day for Iglesia ni Cristo. Leaders and members of the religious group are bringing to Quirino Grandstand what they call is support to President Marcos's stance against the ouster of Vice President Duterte. Now, it is called a National Rally for Peace, with the event formally announced a few weeks after 3 impeachment complaints were filed against Duterte at the House of Representatives. The INC insists that there is nothing political about this gathering and that it will only be a collective call for peace and unity across the nation. Gerard de la Peña has tonight's big story. It's all systems go for the peace rally of Iglesia ni Cristo at the Quirino Grandstand on Monday. About 1 million INC members are expected at the event, coming from all over Luzon. From Malacanang's end, Memorandum Circular number 76 has been released, suspending work and classes in all levels in the cities of Manila and Pasay on January 13. The Metropolitan Manila Development Authority and the City of Manila are also preparing for what could be a traffic nightmare. The first thing they need to figure out, spaces where thousands of vehicles can be placed. The MMDA has designated close to 20 parking areas for the attendees in several Manila roads and side streets. But parking will only be allowed on one lane at a time. In the event that cars turn up in undesignated areas, the MMDA says it will not think twice about issuing violation tickets. Illegally parked vehicles will also be towed as needed. Dapat isang lane lang ang sasakupin. Hindi po pwedeng sakupin yung buong karsada. Dahil kung magkaroon po ng emergency, kailangan po may dadaanan ang mga emergency vehicle. There will also be road closures to accommodate the throng of participants for the INC activity. These will be temporarily closed to traffic on Monday. Katigbak Drive, South Drive, Rojas Boulevard, TM Calao, Bonifacio Drive, P. Burgos, and Maria Orosa. The MMDA will likewise install tents and portalets in several areas for use of those participating in the peace rally. For its part, the City Government of Manila will focus on emergency response and maintaining peace and order. Nag-alert na rin po si Mayor sa mga nearby hospitals para in case merong magkaroon ng minor na mga medical needs, meron din kagad na mapupuntahan. The peace rally will also be held in other cities nationwide. In Cebu, there is no announcement yet on the suspension of work and classes nor road closures. According to the local organizer, at least 300,000 will attend the event. The Philippine National Police is assuring that the rally will not affect scheduled programs for the Sinulog, an annual celebration in Cebu. In the Duterte Bailiwick of Davao City, a simultaneous peace rally will also be held. Starting Saturday, some roads will be closed to accommodate programs leading up to Monday's rally. INC has time and again clarified that the January 13 gathering is in support of President Bongbong Marcos's stance that impeachment complaints against Vice President Sara Duterte are a waste of time. For News 5, Gerard de la Peña, we are One News. Meantime, all 3 impeachment complaints against VP Sara have been verified. Well, that's according to House Secretary General Reginald Velasco, who also admits that the documents are yet to be turned over to Speaker Martin Romualdez. Velasco says that's because of a couple of things. One, there are other lawmakers that have expressed intent to endorse the cases. And second, there could still be a 4th impeachment complaint. Now, the House SecGen also denies sitting on the matter, explaining that the 19th Congress rules are silent on how many days his office can hold on to impeachment complaints before verification. Unlike yung ibang proseso, may nakalagay kung ilan session days, no? In my case, wala eh. Basta immediate lang, no? So, ang interpretation namin, tsaka nung legal department namin, it's really dependent on the number of complaints that will be filed, no?
Kasi in our recent history, this is the first time na tatlo yung complaints na pinail, no? And in somewhat related news, about 61% or 6 in 10 Filipinos are in favor of the House Quad Committee's investigation. The mega panel has been probing extrajudicial killings, illegal drugs, and pogos. In a survey conducted by Pulse Asia between November 26 and December 3 of last year, the majority of 2,400 respondents backed the Quadcom public hearings, while only 11% answered in the negative. The rest cannot say whether or not they're in favor of the inquiry. The survey has a margin of error of plus or minus 2%. The Quad Committee has so far been able to conduct over 12 hearings last year and plans to do more of the same in 2025. Since then, the panel has submitted an initial progress report, which included a recommendation to file criminal charges against former President Rodrigo Duterte and some of his closest allies for crimes against humanity. This is particularly over the previous administration's bloody drug war campaign. Take down your campaign materials or face disqualification. COMELEC issues this warning to all aspirants who have already set up billboards and other propaganda material outside the official campaign period for the 2025 elections. While the COMELEC admits they cannot do anything about premature campaigning because Republic Act 9369 states that candidates can only be considered as such once the campaign period has begun. There's resolution number 11086 where it is stated, quote, all prohibited forms of election propaganda shall be immediately removed or caused to be removed by said candidate or party at least 72 hours before the start of the campaign period. The campaign period starts February 11 for national posts and March 28 for local candidates. Now, let's clarify this with Attorney John Rex Laudianco. He is the spokesperson of the Commission on Elections and he joins us on the big story tonight on the line. Magandang gabi, Attorney Rex. Magandang gabi po, Ma'am Gretchen, Ma'am Sean, Ma'am Pauline, at sa lahat po ng taga-subaybay ng The Big Story. Good evening po. Okay, let's take a look at resolution number 11086. It says that all prohibited forms of propaganda shall be immediately removed by said candidate or party at least 72 hours before start of the campaign period. Okay, dahil medyo taliwas siya sa sinasabi nung ating RA 9369, yung kandidato ba dito ay you're referring to those who have filed COCs and will start campaigning by the campaign period? Kasi di ba, sabi nga, pag hindi pa nagsimula yung kampanya, hindi pa sila kandidato. Pero bakit merong ganitong resolusyon? Can you explain that further to us? Opo, tama po kayo, no? Hindi pa sila nagiging kandidato until such time na dumating po yung unang araw ng pangangampanya. That's in accordance with Section 15 of Republic Act 9369 at pagsunod din po sa desisyon ng Supreme Court dun sa Piñera versus COMELEC. Kaya alam po, binibigyan sila ng 72 hours. This is the notice of COMELEC po na dapat pagtungtong po noong January 12 at the strike of midnight. Lahat po, by February 11 for national positions in case of senators and party lists, at March 28 naman po in case of local positions from governors, vice governors, mayors, and members of the House of Representatives. The 72-hour notice is sufficient notice po sa kanila to remove and ensure compliance with all campaign rules and regulations. Alam naman po natin na hindi biro ang magtanggal ng napakarami po na nakalabas na mga advertisements nila. Kasi po kailangan, una, sumunod po sila dun sa mga sukat na itinatalaga ng batas. Ikalawa, dapat sumunod po sila kung saan lamang pwedeng ilagay. Ito po ay yung sa mga common poster areas at definitely hindi po pwede doon sa mga lugar kung saan po public ang may-ari. Government offices, post. Isa pa, pinapahintulutan na rin po natin yung ating mga billboard. Pwede na po yan, Bagamat hindi po sukat ang pinag-uusapan dito, ngunit yung radius po for national positions dapat po hindi magkakadikit before na mag 1 kilometer. Meron pong ganun yan. So alam naman po natin, kaya nga po yung 72 hours serves as the notice for all candidates, would-be candidates at the start of the campaign period to fully comply with the Fair Elections Act. Kumbaga parang ito lang ay paghahanda para sumunod na sa batas. Yes. Tama po ba? Roughly put.
Tama po kayo, no? Kasi po kung hihintayin pa po nila na kami ay magno-notify, ayon po kasi sa rules, kapag meron kaming nakita na mga illegally posted campaign materials o kaya po yung campaign materials mismo ang prohibited, magsaserve po kami ng notice sa kanila. One, to explain. Two, para po tanggalin yan. At ikatlo po, kasunod na yung pagsasampa ng kaso ng COMELEC. To avoid all this, we are now sending the notice 72 hours before the start of the campaign period. Okay. Just a few things, no, Attorney Rex. One, kasama po ba dyan yung private property? I know there's been some issues about di nyo pwede patanggalin pag private property. Ano namang mangyayari in those cases? Second, how do you roll out, no, the strict enforcement, yung paghuhuli? Gawa nung medyo nationwide kasi yung midterm election. So medyo mahirap. Meron ba kayong enough manpower for that? Or have you employed the help of law enforcement agencies and other agencies? Isa-isahin po natin siguro patungkol dun sa mga private property. Tama po kayo, hindi tahasang matatanggal ng COMELEC, ngunit hindi ibig sabihin na mapagbabawalan natin. Kung matatandaan po natin yung kaso ng Bishop of Bacolod, ang naging dahilan lang naman po dito bakit nasabi ng ating kataas-atang hukuman na dapat pahintulutan dahil po yung ginawa ng advertisement, yung ginawa na material, bagamat lumampas sa sukat ay hindi tahasang campaign material. Hindi po siya campaign paraphernalia. Ito po ay tinuring ng Supreme Court na malayang pamamahayag, freedom of speech, freedom of expression at advokasya. Ngunit kung ipapaskil po sa private property ay tahasang campaign material, una sa lahat, dapat sumunod sila dun sa sukat. Otherwise, ano po ang gagawin ni COMELEC? Padadala namin ng notice, katulad po ng mga sa kandidato na meron kang campaign material dito na lumalabag sa sukat. Padadala namin ng notice yung mismo may-ari ng property na dapat magpaliwanag sila at i-remove niya yan dahil lumalabag sa ating batas para sa fair elections Act. Paano ipinapatupad po ito ng COMELEC? Tandaan po natin kung nadidinig nyo na lagi, task force backlash. Ito po ay pinalawig pa namin. Bakit? Sa dami po nag-deputized agencies ng COMELEC, ang DPWH, ang law enforcement agencies, ang MMDA, pati nga po yung minsan yung mga electric cooperatives, pati po sinasama na rin namin yung iba't ibang ahensya po, local man o national, maipatupad lang po ito. Kahit kailan po ay hindi kinulang ng nakakatuwang ang COMELEC sa pagpapatupad ng mga alituntunin sa fair elections. Ano po yung difference po nung dun sa kaso ng Bishop of Bacolod, dun sa sinasabi nating campaign material o tahasang pangangampanya? Pag sinabi ba nating may vote for, vote for, yung kahit pa ano, hindi natin alam kung sino ang sponsor, ay ibig sabihin tahasang pangangampanya ba yun? Ay, hindi naman po, ano. Ang nangyari po kasi ganito, doon sa Bishop of Bacolod po, doon sa simbahan, doon sa mga private property, may mga napakalaki pong parang mga advertisements doon na nagsasabi yung team patay, team buhay. Ibig sabihin po nito, sinusuportahan ng ating simbahan at yung mga kanilang parokyano, yung mga nag-aadvokasya ng nagpapahalaga sa buhay at kanila pong hindi iboboto, yung pong mga para sa pro-abortion. Yan po kasi yung mga nangyari noong mga panahon na yan. So, tinuring, yung una po, ito ay tinuli ng COMELEC yung pinatatanggal dahil nga po lampas sa sukat. Napakalaki. Ngunit tama po ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ito ay hindi tahasang pangangampanya. Ito ay pagpapahayag ng kanilang advokasya sa pagsusulong ng freedom of speech at freedom of expression. Yung simpleng pagsuporta sa iboboto at hindi boboto, hindi naman po kaagad-agad na maituturing na campaign material. Pero kung makikita po natin, serye ng materyales na nangangampanya sa pagkakaboto at pagkapanalo ng isang taong kandidato sa isang posisyon, ayan po, malinaw yan, campaign material. May isa pa po kaming titignan dyan. Tandaan po natin, lahat dapat ng campaign materials aside from the sizes must also comply with the notices. Una ngayon, para po dun sa environmentally sustainable materials. Dapat po sumusunod sila dun sa ating mga batas pangkalikasan, recyclable, nag-reduce ng mga unsustainable materials. Ikalawa, pagdating po dito, sino ba ang nagpagawa? It should be indicated therein, paid for by. So kung sino po yung nagbigay, sino ang nagbayad at para kanino, ini-indicate po ito. At ikatlo, natitignan po ng COMELEC. Sa lahat po kasi ng campaign materials may gastos dyan. At yung gumastos po dyan, dapat merong resibo. Dapat ni-report, ito ba i-contribute? Kung na-contribute pa ito ba in-accept? Lahat po ito ay dapat mag-reflect sa statement of contributions and expenditures ng ating mga magiging kandidato. Attorney, may naisip lang ako, what if gusto ko sabotahehin yung kalaban ko tapos 3 days before mag-start ako magpaskil nung mga poster at banner niya,
Ganon. Paano yun? Kawawa naman yung isa. No, kunyari, dehado siya, hindi niya matanggal, nasa private property. May mga ganong kaso ba? Naku, tama po. At ato po, nangyayari po talaga yan. Ano? Kaya nga po may due process sa lahat ng proseso ng COMELEC. Meron po kaming binibigay na 3-day notice. Kung mapapansin nyo, kapareho ng 72-hour notice namin. Binibigyan ka namin ng notice na sa loob ng 3 araw ay dapat tanggalin mo yan at ipaliwanag mo. At kung mapapatunayan naman po sa pamamagitan ng ibang ebidensya, testimonya ng mga tao na talaga naman po nagsasabi under oath na hindi naman sila ang naglagay, hindi nila alam kung saan galing. At tignan mo yung mga materials, ibang-iba doon sa mga nilagay namin at dokumentado ang lahat ng aming pinagawa. Hindi naman po agad-agad magsasampa ng kaso. Ang importante po, merong aksyon ng COMELEC, merong aksyon yung pinatutungkulan ng campaign material. Halimbawa, sabihin na natin, hindi niya matanggal dahil nasa private property. Di patunayan niya po sa amin yung efforts niya na ipatanggal doon sa private property owner yung campaign material na lumalabag po sa ating mga alituntunin. Pero attorney, just to clarify, hindi po ba wala naman po talagang batas against premature campaigning? So therefore, under this resolution, what makes them prohibited? Pati ano po yung sakop nito? Pati po ba yung mga nasa social media na mga posts kasama po dyan? Isa-isahin po din po natin. Tama po kayo, nagiging kandidato lamang sila sa unang araw ng pangangampanya. Kaya nga po ano po yung sinasabi namin, all of this will take effect February 11 for national positions, senators and party lists. For local positions, March 28. Yung 72 hours serves as COMELEC's notice. So lahat po ng paglabag ay titignan namin on the strike of the first hour of the campaign period. Pagdating po sa social media ay may pagkakaiba. Alam naman po natin, wala pang batas panghalalan o kahit na yung mga regular natin na batas na sumasaklaw po pagdating sa social media. Ngunit hindi po ibig sabihin na kapag ikaw ay gagamit ng social media ay wala pong regulasyon. Lumalaban po tayo sa fake news, meron po tayong anti-cybercrime law. At higit sa lahat po, may partnership ang COMELEC sa lahat ng social media platform. So ano po ang ginawa natin? Meron ng resolution ng COMELEC combating AI, deepfake, softfake, fake news, disinformation, misinformation. Unang hakbang po dito ay pinarehistro namin ang lahat ng social media channels ng mga magiging kandidato nang sa gayon alam natin kung ano yung tahasang gagamitin po sa pangangampanya. Ano yung gagawin natin doon sa mga matutuklasan na hindi na nagparehistro, ngunit again, ginilikha ito, tahasang ginagamit sa pangangampanya. May agreement na po kami sa lahat ng social media platforms na ang mga accounts na ito i-deactivate at i-take down. At isa pa, whether sa registered or unregistered social media accounts na gagamitin sa pangangampanya, ay sabay-sabay po kami magbabantay sa maling paggamit ng artificial intelligence. Doon sa gagamit ng deepfake, magpo-purvey ng fake news, disinformation at misinformation. Ang gagawin po namin dyan, pag napatunayan namin na nagkakalat ka ng maling balita patungkol sa halalan, kami po ay magsasampa ng kasong election offense. Ito po yung Section 261Z11 kung saan po nagsasabi dito pagpapakalat ng maling impormasyon para guluhin at bituhin ang halalan. Yan po ay kasong kriminal. At yung pong lahat ng ginagawa natin sa social media, may kakayanan ng media platforms na i-preserve lahat ng ebidensya at maibigay sa COMELEC. At yung pong aming pagro-rule po ngayon, kung i-deactivate, suspend, may green lane na po ang COMELEC, mas madali po namin maa-address ito. So bali yung 72 hours, babalikan ko lang po yung resolution 11086 ha. Yung 72 hours, bali parang grace period po yan, ano? Tama po ba? Meron na po bang na-disqualify? Kasi ang nakalagay sa... Hindi po namin itinuturing po na grace period. Again, I have to emphasize that is a notice to them. Dahil alam naman namin po na hindi madali ang magtanggal. And besides, lahat din naman po ng maglalabag ng ating alituntunin starting February 11 or March 28 as the case may be, ay bibigyan po uli namin kasi ang importante lamang po dito ay binibigyan namin ng sufficient lead time ang lahat ng kandidato po na mag-comply sa Fair Elections Act. Okay, kung kaya pala na COMELEC gumawa ng resolution na ganito na magpatanggal before campaign period, baka pwede na rin extend yun, ano, na wag talagang magpa-skill. Pero speaking of prohibitions, no, kamustahin naman natin yung bago niyong polisiya, clarifications on showing up, candidates showing up in yung mga distribution ng mga ayuda. May anong game plan ng COMELEC dito, Attorney Rex? Una po, ilahat po ng nabanggit na yan. Unang kondisyon po,
ay dapat po ito ay makatotohanang programa na existing na, nakadefine ang perang gagamitin, nakadefine ang recipient, nakadefine ang purpose, nakadefine ang period. Yan po yung condition 1. Ano yung condition 2? Dapat po ito ay hindi gagamitin para ma-impluwensya ng halalan. Condition 3, hindi dapat po ito magamit sa pagsusulong at maabuso para sa interes ng ilang kandidato. Dati po, yan yung traditional na kondisyon namin. May ika-4 at ika-5 kondisyon po kami. Yung 4th condition po na inilagay namin ngayon, bawal po ang participation in whatever form and nature. Sila man po, na campaign material nila, staff nila, gamit nila, pinagbabawal po lahat yan sa implementation o yung distribution mismo. Bakit? Hindi naman po nila pera yan. Nakasaad po yan sa GAA. At yung pong pagkakadetermine kung sino ang recipient, qualified ba at magkano, yan po ay nababase doon sa guidelines ng ating mga ahensya. So wala po silang role sa distribution kaya hindi namin papahintulutan na nandun sila. At ika-5, yung pong guidelines na ipinapatupad ng lahat ng ahensya tulad po ng DOH sa kanilang MAIF, ng DOL sa kanilang tupad, at yung pong DSWD gaya nung sa AIX at sa AKAP, lahat po yan ay may guidelines. So, nakasaad po sa kondisyon na dapat sundin ng lahat na banggit na ahensya ang kanilang guidelines. Ano ang mangyayari po kapag nalabag ito? Una sa lahat po, warning na doon sa mga agency. Bagamat hindi po layunin ng COMELEC na pigilan yung social services dahil hindi naman yan ang layunin ng batas. Ang layunin lang naman ng batas, masiguro na hindi ma-abuse ang state resources at hindi magagamit pang impluensya ng halalan. Dapat tuluyan, kailangan ng ating mga kababayan. Ngunit, nasa kanila po ang humingi sila ng exemption, nasa kanila ang burden na sundin lahat ng kondisyon. Kasama na po ang napag-usapan natin. Tandaan po natin, ang power na ma-grant ay pwede rin po kaakibat niyan ang power na bawiin ng exemption. Doon naman po sa mga kandidato na tahasang lalabag sa kondisyon na kahit na pinipigilan ng ahensya, hindi po magdadalawang isip ang COMELEC. Una, sampahan kayo ng kasong election offense for abuse of state resources. Kung sakali man po na mapapatunayan namin na mag-vote buying pa kayo, mamimigay pa kayo ng anumang bagay na may halaga, kakain kayo ng vote buying. At ikatlo, disqualification dahil nilalabag nyo ang kautusan ng COMELEC. So yan po yung mga bagay na pwede namin gawin. And besides, ang last line of defense po ng COMELEC dito, yung ating mga health workers, yung ating mga labor officers, yung ating mga social workers na may mga lisensya sa kanilang trabaho. Kami po ay naniniwala at nagtitiwala na hindi nila isusugal ang kanilang propesyon at kanilang lisensya dahil lamang sa impluensya ng mga kandidato. Alam namin po ang nasa puso nila ay tumulong sa mga kababayan, sumunod sa batas at ipatupad ang social services na program na ito ayon sa ating intensyon. Alam naman po natin yung history din po ng AKAP and AIX, talagang may lista-listahan yan at parang kumbaga i-endorse mo yung listahan. Actually, hindi mo kailangan talagang ilagay ng tahasan yung pangalan ng mga politiko doon. Bakit po kaya napayagan itong AKAP? Kasi naiintindihan naman po natin yung 4Ps, that's a program, yung AIX crisis po yan, but yung AKAP, parang wala namang urgency to distribute it at the time of the campaign period. Can you explain to us why this was exempted by COMELEC? Opo, on the other hand, naniniwala po kami na kailangan ito dahil napakaganda po ng programa. Bakit po? Kung matatandaan po natin yung 4Ps, iba po ang layunin niyan. Yung AIX po, Assistance to Individuals in Crisis Situation, ang pangangailangan niyan depende sa katatayuan, namatayan, nagkasakit, walang pang-enroll, o kaya po ay merong isang malubhang problema na kailangan ng ayuda. Yun naman pong AKAP, ito naman po ay patungkol dun sa maaring may mga trabaho, ngunit hindi sapat ang kanilang kita para po buhayin ng maayos ang kanilang pamilya. Ito po yung pambalanse doon sa ating mga kababayan na bagamat may hanap buhay ay nangangailangan. So ito po yung dahilan bakit dapat pahintulutan ng COMELEC dahil sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Uulitin at uulitin po namin. Hindi hadlang ang mga batas panghalalan. Hindi hahadlang ang COMELEC para makarating sa ating mga kababayan ang tulong na kailangan nila. Ngunit sabi nga po namin, naglagay kami ng 5 mabibigat na kondisyon para naman siguraduhin ang interes ng Estado. Hindi magamit ang mga ito sa halalan, hindi magamit para ma-impluensyahan at abusuin. At doon nga po pala sa AIX may karagdagan kami. 10 araw bago po ang maghalalan. Practically, May 2 po yan, Bawal na bawal po ang AIX. Ipinagbabawal po namin yan. Kasi po, ang number 1 na requirement po ng AIX ay yung barangay certification. Na alam naman po natin na maaring political yung ating mga barangay, kaya po yan ay pinagbabawalan. So kung tatanungin nyo, totoo bang may participation, may referral? Maari po doon sa referral part.
Maari nga pong merong nagre-refer ng mga politiko. Pero tandaan po natin, yung ating medical workers, yung labor workers, at yung social workers, doon po nagbabase sa kanilang case study. Yung pong pag-grant, kung qualified ba, hindi ba qualified, at kung qualified ay magkano ang dapat tinatanggap mula doon sa menu ng programa. So wala po absolutely ng participation yung politiko pagkatapos ng referral nila. At definitely wala po silang participation pagdating na doon sa grant at distribution. Kaya nga po nilatag ang lahat ng kondisyon. Nabanggit nyo yung AIX, no? 10 days before campaign, before elections, bawal na yan. Pero yung AKAP, pwede. Hanggang election day? Tandaan po natin, ang una pa naman pong na-i-apply nila ay yung first tranche ng AKAP. Hindi pa po kami umaabot dun sa AKAP na maaring i-distribute. Hindi pa naman po sarado ang pinto ng COMELEC kung ipagbabawal namin yung AKAP. Ang malinaw po kasi ngayon, yung AIX, dahil nakita namin, number 1 requirement ng AIX ay barangay certification at ayaw po naming maabuso ito pagdating po ng 10 araw bago po ang halalan. Okay, sana po talagang mabantayan natin yung mga pondo na yan. Alam naman natin na yung tendencies po, at saka makapangyarihang tao po ang nasa likod ng mga ito. Sana po ay talagang we will uphold the integrity of elections. At by the way po, hinihiling po natin ang tulong ng ating mga kababayan. Tumatanggap po kami at tatanggap po kami ng mga complaints, mga ebidensya, mga testimonya. Ito patungkol po sa paglabag ng mga kondisyon ng COMELEC sa mga programang ito. Huwag po kayong matakot dahil pananatilihin po namin confidential ang identity nyo. COMELEC po ang pag-iimbestiga base sa impormasyon ninyo. COMELEC ang mangangalap ng ebidensya at COMELEC po ang magpo-prosecute ng ating mga paglabag sa batas. So pwede magsumbong. Nagtataka rin ako, sakto, Attorney Rex, no? Nagtataka ako, pwede mo magsumbong? So papadala na lang sa inyo, sa COMELEC? Ganun po ba? Tama po. At kahit nga po sa pamamagitan ng social media, kung natatandaan nyo po, yung mga vote buying cases namin, almost 7,000. Pati po yung paglabag dun sa mga illegally posted campaign materials, 7,000 plus ang na-show cause order namin. Yan po ay mga anonymous at na complaints na pinadala sa pamamagitan lamang ng social media. Tatanggap po kami nito. Okay. All right, thank you so much for giving us an update on that. We have a COMELEC spokesperson, John Rex Laudianco, joining us on The Big Story tonight. Maraming salamat. Taking a quick break, but up next, let's get more details on the announced rehabilitation of EDSA this year. How soon will it begin? We'll be speaking with DPWH NCR Director Lori Malaluan when The Big Story returns. Keep it here on One News. Welcome back. You're still watching The Big Story here on One News. When news broke out about the DPWH's plan to rehabilitate the entire stretch of EDSA this year, it instantly became a hot topic. Many questions abound. How will this be done? Will traffic get worse? How will public transport on EDSA handle the possible influx of commuters? These are just some of the questions an anxious public is asking at the moment. And so far, the Transportation Department is already looking at ways to improve the MRT3 and the EDSA busway operations to help affected commuters. Joining us tonight to help answer the pressing questions about the planned EDSA rehab, we have on The Big Story tonight DPWH NCR Director Lori Malaluan. Good evening, Director Lori, and thank you so much for joining us tonight. Good evening po sa inyo at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Okay. Director Lori, ganito, no? Nagpa-presscon po or kasama siya sa Palace Presscon si Secretary Bonoan. Nagbitaw po siya nitong 2025 EDSA Rehab pero kukunti po yung detalye. Ang alam lang namin is to improve the riding quality of EDSA. As per the President, ang hirap daw magbasa ng text message dahil kumakalampag ang mga kotse habang dumadaan sa EDSA. Can you give us a background on this project? Bago lang ba ito or matagal na ba siyang pinagpaplanuhan? Actually po, talaga pong merong tayong gagawing EDSA rehabilitation na sabi nga po ay ito po ay isang ninanais ng ating Presidente Bongbong Marcos na magkaroon ng magandang riding quality ang kabuuan ng EDSA. At ganoon din po, alam naman natin na sa mga ilang lugar po sa EDSA or ilang sections ay nagkakaroon na rin po ng pagbaha. Kaya kailangan din po natin
ma-repair or ma-upgrade ang mga drainage po dito along EDSA. Ito po ay pinagpaplanuhan po noon pa actually po, nagkaroon na po tayo ng ilang pagsasaayos ng EDSA. Kaya nga lang po ito ay hindi talaga total rehab. Para more on maintenance lang po ang ginagawa natin sa EDSA. Kaya nga po, ito'y long overdue na dahil lang EDSA po ay isa sa ating primary road, especially dito sa Metro Manila. Kaya po, magkakaroon na po tayo ng long overdue delayed na rehabilitation na EDSA. Okay, so ano po yung plano? Can you share with us initial plans? Like when is the start date? Isasara po ba yung buong length of it? Hindi naman siguro kaya yon. So kung ise-segment, paano po yung segmenting? Bali po dito sa ating na-approve na General Appropriations Act for 2025, ay magkakaroon po tayo ng rehabilitation ng EDSA sa southbound lane po muna, which is equivalent to 25.9 kilometers. Southbound lane po muna tayo. Kung galing po kayo ng Caloocan, ito po yung papuntang Pasay. Na nagkakahalaga po na around 7.9 billion. Magkakaroon po tayo ng rehabilitation ng konkreto at ganoon din po ang drainage at magkakaroon din po tayo ng asphalt overlay para nga po masiguro yung quality ng riding surface ng EDSA. Okay, gaano katagal po? Isang taon po ba yan mangyayari lahat? And ano po yung pinaplano po natin para hindi naman masyadong maperwisyo yung mga commuter at yung mga nasa sasakyan? Bali, ang actual po na plano namin dito ay supposedly 2 taon. Pero ang sa ngayon po kasi ay nagpre-prepare din po tayo para dun sa ASEAN 2026. Kaya po kami po ay binibigyan ng instruction ng aming secretary na as much as possible, mas substantially complete namin ang project na ito bago mag-ASEAN 2026 po. Talagang marami magre-react dito kasi actually, yun nga, pag sinabing EDSA, patong-patong ang problema, hindi mo alam saan ka magsisimula. Para naman po sa mga commuter, i-improve ba natin yung mga mga walkway, pedestrian lane, yung sidewalk. Meron po bang ganun para hindi lang naman po sa sasakyan ang mga plano? Actually po, ang talagang natin dyan, yung riding surface po muna. Pero may mga pagsasaayos din po tayong gagawin sa mga sidewalks. Katulong po natin ang DOTR, ang MMDA at ang ilan pong LGU. Kaya nga po hindi pa rin kami makapagbigay ng pangunahing panukala namin sa aming traffic management na gagawin dahil po ito po ay pag-uusapan pa po namin ng MMDA at ang mga LGUs po na nasasakupan. Sila po kasi ang prime lead po natin pagdating sa traffic management po. Ilalahad namin ang aming pong proposals sa kanila at kung mag-a-agree po sila, ay yun po ang ating gagawin dito sa kabuuan na EDSA. Iniasahan po namin na hindi naman po ganun kalaki ang impact nitong ating mga proyekto sa traffic po. Aayusin po natin ito. Ma'am, clarify ko lang po. Mag-uumpisa po ang rehabilitation work sa southbound lane. Is that the whole stretch? Caloocan hanggang Pasay po. Ano po mangyayari para sa mga pupunta nga po ng south? Magiging two-way po ba ang northbound stretch during this period? Bali, hindi naman po. Ang po natin kasi ay by phase po ito. Uunahin po natin itong one lane sa papuntang southbound po. Yung outer lane po, yung malapit sa sidewalk, dahil nga ayusin din natin ang drainage. Ito po muna ang una nating isasara kung papayag po ang MMDA at ang LGU.
At by phase po ang gagawin natin para po hindi naman talaga maapektuhan ng ating traffic. Hindi po natin isasara totally ang southbound po. Tapos doon po sa kabila naman, sa northbound lane, ano naman po ang timeline para doon? Dagdag ko lang, no, Gretch, kasi nga nabanggit nyo, Director Lori, na 2 years tong project. So 1 year para sa southbound, 1 year para sa northbound. Ganun po ba? Kasi parang magkaiba yung, kumbaga may budget allocation, nabanggit nyo 7.9 billion, para pa lang yun sa southbound. Correct? Sa southbound pa lang po yun for 2025 at inaasahan po natin na hanggang 2026, 2027 ay pati po ang northbound lane ay kasama ng matatapos. Siguro matanong lang po namin, ito po ba ay para primary, no, sa paghahanda para sa ASEAN 2026? Kasi kung titignan mo po ay marami pa pong ibang pwedeng gawin, no? Pag if you're talking about infrastructure, sabi nga namin we can put the money and give more options for people to ply other roads at hindi lang po sa EDSA. Ito po ba ay talagang paghahanda para sa ASEAN 2026? Bali po itong rehabilitation ng EDSA po ay nauna nang naplano po bago ang ASEAN 2026. Kaya nga lang po, dahil nga po meron tayong ASEAN 2026 ay inaasahan po namin na kasama po itong EDSA sa maiaayos po natin bago magsimula ang 2026. Tama. Sa ngayon po ay may mga tinitignan din po kami ng mga proyekto na pinopose po namin para dito sa ASEAN 2026. Especially po yung mga talagang mga magagamit na venue at dadaanan ng mga daan papunta po sa mga venue at saka sa mga hotels po na gagamitin ng lahat ng participants sa sige, ASEAN 2026. Tama kayo dyan, no, Director Lori, kasi nga, no, hindi naman talaga tayo dapat yung magiging host ng ASEAN 2026. Kaya lang nagbotohan at naging tayo na lang yung sumalo kasi ayaw daw nila yung isang bansa. But anyway, last year, no, a few times namin nakausap si Secretary Bonoan about yung Guadalupe rehab na pending na rin daw for over a decade, I believe. So, kasama na rin po ba yun sa rehab? Or is that a whole different topic? Kasi last year, pinag-uusapan natin is pag isasara yung Guadalupe stretch, yung traffic, yung mga commuters, andun pa yung MRT, anong magayari. So, de-defer po ba yun? Or isasama-sama na to lahat? Bali, alam ko po kasi under foreign funding po yung Guadalupe Bridge natin at ang may hawak po nun ay yung aming Unified Project Management Office. Ito po ay uumpisahan na dahil nga isasabay po sa rehab ng EDSA. Alam niyo po, hindi lang naman yung roads ang ire-rehab natin. Kahit po ngayon, sa 2025, may kasama pa rin pong 12 tulay na ire-retrofit po. Ito po yung in preparation sa Big One, yung 10 tulay po na magkakaroon ng major repairs. At may isa rin pong widening ng isang tulay, yung sa Cloverleaf, sa Balintawak area po natin. Kaya marami po talagang gawain ang mangyayari dito sa EDSA ngayong 2025. Well, ma'am, sinabi niyo na nga po, no, bilyon po ang ilalaan sa rehabilitasyon ng EDSA. Pero ang tanong po, mas okay na po ba yung mga materyales na gagamitin sa pag-rehabilitate ng stretch nitong thoroughfare? Kasi alam naman natin na yun nga, yung issue ng EDSA is maraming lubak-lubak, mga potholes. So in terms of materials, mas maganda na ba yung gagamitin para mas matagal bago kailangan ito ulit ayusin? Yan po ang isa naming sisiguraduhin sa pagre-rehab po ng EDSA. Kaya po may mga inintroduce tayo na mga bagong methodology po para po maisaayos nating mabuti ang EDSA at ma-ensure po ang quality na to. At bidding din po ba to? I-bid out pa yung project? At if ever po, yes, anong stage na po tayo? Opo, ibibid na po. Doon po sa ating mga retrofitting ng tulay ay naibid na po natin ito using the early procurement at inaasahan po na ito'y mag-uumpisa na ngayong Pebrero.
ito pong ating mga roads ay kasalukuyan pong ini-schedule for bidding at inaasahan po natin ito na early part ng March po ay makakapag-umpisa tayo. Director, yung nabanggit po ninyo na pag-rehabilitate dun sa drainage system ng EDSA, ay yan po ba ay parte ng flood control master plan? Kasi nabanggit po sa amin ni Secretary Bonoan na wala tayong master plan. Merong mga maliliit na plano pero yung master plan non-existing. So napag-usapan niyo na po ba? Meron na po ba tayong ganon? At yung drainage, ano pong binabalak niyo po doon? Actually po, pag pinag-usapan natin yung talagang drainage master plan, tama po si Secretary, wala pa po. Kaya po nagsusumikap yung ating mga local government unit po na tapusin yung kanya-kanyang drainage master plan para po ma-integrate natin sa overall master plan po ng ating mga pangunahing daan. Alam naman po natin itong drainage po ng mga local government, yung mga inner roads po, ay usually naka-attach din po yan sa ating mga drainage sa national roads. Hindi po ba mas maganda na antayin po natin yung master plan bago tayo kumilos doon sa pagbabago ng drainage? Kasi para isang beses na lang, one time, big time na hassle. Bali, ito naman po sa EDSA po ay along national road naman po ito. Kaya palagay ko po ay pinag-aralan po namin ito para maisaayos nga po itong EDSA. Speaking of, one last clarification about the drainage. Kasi nabanggit rin, bigla akong naalala ni Secretary Bonoan na natanggal na daw po sa DPWH yung, kumbaga, yung drainage, maintenance at flood control sa Metro Manila. At ngayon po, kasalukuyan ay nasa ilalim na po siya ng MMDA. So, is it that just you coordinate with the MMDA? Opo, lahat po ito ay kino-coordinate natin sa MMDA, tulad din po nung traffic management plan natin. When it comes po sa flood control, especially po yung flood control within Metro Manila po, ay pinag-uusapan po palagi namin ng Metro Manila Development Authority yan. Director, medyo malaki-laking proyekto. Sana maisaalang-alang po natin yung kapakanan din ng mga commuter at ang mga naglalakad doon sa kahabaan ng EDSA. Ma'am, tanungin ko lang din po kung may study na pong ginawa dun sa oras na madadagdag sa travel time ng mga commuter at mga motorista. Kasi actually, noong 2023, tayo po nanguna dun sa metro area with the worst traffic. Nakalagay po dun sa Metro Manila, for every 10 kilometers ay 25 minutes and 30 seconds ang sinaspend ng bawat Pilipino. So, paano po ba yan? Gaano po kadami yung oras na madadagdag sa travel time po ng mga Pinoy? Ay naasahan po natin na habang ginagawa po natin ay talagang magkakaroon ng konting pagsikip ang EDSA at magkakaroon po ng kadagdagang oras sa traffic. Pero meron po naman tayong mabuhay lane at ganoon din po may mga tulad ng may NLEX, SLEX connector po tayo, may Skyway po ngayon tayo na alam po natin na mas makakatulong na po. Hindi po katulad noon na talagang ang main thoroughfare lang po natin ay ang EDSA. Pero mahal yung bayad sa toll, Direk Glory. Kawawa naman po yung kailangan mag-shell out ng more for that. Opo, may mga naman tayo, may mga mabuhay lane na sisiguraduhin naman po namin na wala mga obstruction upang po makatulong sa ating trafiko. Okay. Well, road clearing is always a win. Pero thank you so much po for sharing your time with us tonight and taking the time out to explain to us the EDSA rehab that is upcoming. DPWH NCR Director Lori Malaluan over the line. Maraming salamat po. Now, up next, we'll take a look at the wildfires that hit the city of Los Angeles, California. What caused it and how did it reach more than $100 billion in damages? Stay tuned for that. Keep it here on One News. Welcome back. You're still watching the big story here on One News. Despite the extent of the wildfires still ravaging Los Angeles County, the official death toll from the calamity remains low. Authorities reported just 10 deaths
so far compared to the magnitude of devastation from the fires. But as fire and rescue teams continue to battle flames in several areas around LA, a new area was set ablaze by the constant strong winds. There is a new fire, unfortunately, in West Hills, pushing into Ventura County, and we are expecting this fire to rapidly spread due to high winds. This is a reminder that this is a very dynamic situation that can change quickly. We're calling it the Kenneth Fire in the West Hills area of Los Angeles on the border of Ventura County. This fire was over 50 acres upon arrival, with the potential for rapid growth over the next hour. Firefighters rushed to control the new wildfire, but their next problem was water supply. The LA Water and Power Department confirmed that hydrants in the affected area are running out of water. President-elect Donald Trump has spoken about the wildfires and blamed California Governor Gavin Newsom and even demanded for his resignation. If those people leave, you're going to lose half your tax base of California. This is a true tragedy, and it's a mistake of the governor, and you could say the administration. They don't have any water, and yet they have. The water comes from, you know where? Up north, and it comes down at levels. They get millions and millions of barrels of gallons of water that they have, and they send it out into the Pacific. For the Pacific, it's like a drop. It's nothing. But for California, it would take care of the whole state. So what's happened is a tragedy, and the governor has not done a good job. And amid all this, the Telegraph reported about the arrest of an alleged arsonist suspected of starting the latest LA fire. Residents themselves arrested the suspect after he was allegedly seen with a flamethrower. Oh, it's kind of shocking to see that a human being was responsible for this. But you know, like wildfire. Remember when I took a leave 2 months ago, I went to Portugal and there were wildfires as well. The difference is, and it was happening mostly not in the populated areas, but there were a lot of them. Yeah, and you could see on the mountains and the flat plains, marami siya eh. And yun lang, luckily, road detours lang yung nakakos niya and wala masyado nasunog. So, it's a pretty natural occurrence. Medyo masasaktan yung mga insurance companies, and we hope the damage remains low. I mean, in terms of people dying. Well, one life is too many still. But for tonight, that's it for the big story. We are One News, all sides, all the time. Thanks for tuning in, and have a good night.